Sa video ito, pag-usapan natin kung ano-ano ang mga qualifications, requirements, step-by-step process at kung magkano ang mababayaran sa pagkuha ng professional driver's license. Kaya tara, samahan niyo ako at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. Kung ikaw ay nagbabalak na maghanap buhay o magtrabaho gamit ang driving skills mo, kinakailangan na mayroon kang professional driver's license. For example, gusto mong magtrabaho as delivery rider, kagaya ng Foodpanda, Grab, Angkas, or Lalamove, or kung gusto mong magmaneho ng jeep or bus, ay kinakailangan mo munang i-upgrade ang iyong lisensya sa professional driver's license. Dahil kahit anumang hanap buhay na ang gamit ay ang pagmamaneho, ay kinakailangang professional ang hawak mong lisensya. Dahil kapag nahuli ka ng mga traffic law enforcer na non-professional ang gamit mong lisensya sa paghahanap buhay sa kakalsadahan, ay meron itong kaukulang multa. So ngayon pag-usapan natin kung ano-ano yung mga qualifications sa pagkuha or pag-upgrade ng inyong lisensya into professional driver's license. So una, dapat ikaw ay at least 18 years old and above. So kung sa non-professional ay 17 years old pataas, dito sa professional kailangan na kayo ay 18 years old and above. At pangalawa ay dapat physically and mentally fit to drive or operate a motor vehicle. Pangatlo, dapat daw marunong bumasa at sumulat sa Filipino at English. And dapat marunong din umintindi sa binabasa ninyo. Pang-apat, dapat wala daw unsettled na traffic violations. So kung nahuli kayo dati or may mga traffic violations kayo, dapat na-settled na ninyo bago kayo mag-upgrade or kumuha ng professional driver's license. At panglima, dapat daw napasa ninyo ang theoretical examination. So dito na magagamit yung number 3 na dapat marunong bumasa, umintindi at sumulat. And by the way guys, kung gusto ninyong mag-review sa LTO exam, may mga reviewer na po akong ginawa. Try ko lang ilagay sa description box yung link para madali nyo pong makita. So meron po tayong reviewer ng professional at meron din tayong reviewer para sa non-professional. So kung hindi nyo makita sa description box, check nyo na lang po yung mga videos ko. May mga videos akong ginawa ngayong 2025, yung upgraded na reviewer ng LTO. Nasa 1,000 plus na questions din yon. So basahin nyo na lang po lahat, i-review nyo po, baka makatulong po sa pagkuha ninyo ng professional or non-professional driver's license. At pang-anim, dapat daw holder kayo ng non-professional driver's license of at least 6 months. So kung 5 months pa yung non-professional niyo, so hindi pa kayo pwedeng kumuha into professional. So antayin nyo mag 6 months bago kayo mag-upgrade ng professional. So ulitin ko, kung kayo ay holder ng non-professional driver's license code A at A1, at least 6 months pwede na kayong mag-upgrade into professional driver's license. Pero kung kayo ay holder ng non-professional driver's license code B, B1 at B2 at gusto nyong i-upgrade ito, dapat holder ka na ng non-professional driver's license of at least 1 year para ma-upgrade nyo ito. So baka naguluhan kayo kung kayo ay kukuha ng professional driver's license na code A at A1, okay lang 6 months, more than 6 months na kayong holder ng non-professional. Pero kung gusto nyong kumuha ng professional driver's license na may code B, B1 at B2, dapat muna holder kayo ng non-professional driver's license for at least 1 year. So bali ito yung 6 na qualifications na kinakailangan sa pagkuha ng professional driver's license. So mas maganda guys, alam nyo yung DL code or driver's license code na kukunin ninyo bago kayo kumuha ng professional driver's license. Sa mga naguguluhan dyan kung ano yung mga DL code or driver's license code na pwede nilang kunin para sa kanilang mga sasakyan, may video na po akong ginawa dyan. Ilalagay ko na lang po yung link sa description box. In-explain ko po lahat ng mga DL codes at mga sasakyan na pwede nyong imaneho doon. So ngayon, punta naman tayo dito sa requirements. So una sa mga requirements na kinakailangan nila ay yung duly accomplished application for permit license or EPL form. So ito po yung kailangan ng LTO. So pwede nyo po itong i-download online. So pwede nyo i-download yan, fill upan nyo na lang para pagdating nyo doon sa LTO, may fill up na yung EPL form ninyo.
Try ko pong ilagay sa description box ng link kung paano i-download yung EPL form na ito. Pero kung hindi nyo ma-download guys, pwede namang kumuha na lang kayo nito sa LTO pagpunta ninyo doon kasi bibigyan naman nila kayo at doon na lang kayo mag-fill up. Pero mas maganda pa rin kung pagdating nyo doon may fill up na yung EPL form ninyo. Pangalawa, dalhin nyo po yung original na card ng non-professional driver's license niyo. So take note guys, dapat yung original, hindi po yung photocopy. If ever nawala yung non-professional ninyo, kumuha na lang po kayo ng affidavit of loss. Pangatlo, medical certificate. So itong medical certificate, dahil nakakuha na kayo ng non-professional, so alam nyo na kung saan kukunin ito. Nasa gilid lang yan ng LTO offices. So kailangan nyo talaga ulit magpa-medical kasi nag-expire na yung medical certificate ninyo nung kumuha kayo ng non-professional. Kasi nasa 2 months or 3 months lang ata yung validation ng medical certificate ninyo. Pang-apat, kung kayo ay employed, kailangan ninyong magdala ng TIN ID or TIN number slip. Kahit hindi na yung ID, basta alam nyo lang yung TIN number ninyo. So take note guys, para ito sa mga employed. At kung pasok na kayo sa qualifications at kumpleto na yung requirements ninyo, pwede na kayong pumunta sa pinakamalapit na LTO office sa inyong lugar. Pero reminder lang, dapat alam nyo yung dress code. So sa mga lalaki, bawal ang sando, shorts at tsinelas. Sa mga babae naman, bawal ang sando, tube, tank top, shorts at tsinelas. So ngayon pag-usapan natin ang step-by-step process sa loob ng LTO office sa pagkuha ng inyong professional driver's license. At kung nandun na kayo sa loob ng LTO office, pumunta sa customer service, doon bibigyan kanila ng EPL form at kailangan yung fill upan ito. Pero kung meron na kayong EPL form at may fill up na ito, bibigyan na lang nila kayo ng number at antayin nyo na lang na tawagin kayo. At pagkatapos nun, papupuntahin na kayo sa evaluator window. Doon titingnan yung mga requirements niyo kung totoo, kumpleto at valid ba. At pagkatapos nun, kailangan nyo nang mag-take ng theoretical examination. At kung kayo ay bumagsak sa examination, yun na ang end of transaction. At kailangan nyo ulit maghintay ng 1 buwan para makakuha ng professional driver's license. Pero kung pumasa naman kayo, kailangan nyo nang pumunta sa next step, which is ang pagpunta sa cashier window para sa pagbayad ng processing at encoding o professional driver's license card. At mag-antay kayo kung kailan kayo papupuntahin sa window kung saan kayo kukunan ng litrato, signature at biometrics. At pagkatapos nun, antayin nyo na lang na i-release yung professional driver's license card ninyo. At ngayon pag-usapan naman natin kung magkano yung total na nabayaran ko. So based ito sa binayaran ko guys. So dito sa amin, application fee is 100 pesos, replacement fee is 225 pesos, theoretical examination fee is 100 pesos, change of classification fee is 100 pesos, computer fee 68 pesos, medical fee 450. So itong medical guys, depende na yan kasi nasa 400 to 600. So depende na sa medical clinic na mapupuntahan ninyo. So sa akin yung total na nabayaran ko is 1,043 pesos. So hindi pa kasali yung pangkain sa labas, pamasahe, panggasolina, ganyan. So hindi pa kasali. So magdala kayo ng 1,500 to 2,000 pesos para may extra kayo.